Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal muling nagbubuga ng asupre. Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. BIFAR pinaimbestigahan na ang paggamit ng China ng cyanide sa Baho de Masinloc. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng fossilized giant clamshells na recover ng mga otoridad sa Palawan. Vlogger na nirescue ng BFP arestado matapos tangkaing tumalon sa tulay. Seguridad sa paggunita ng EDSA People Power pinaghahandaan na. Patas at pantay na balita, komprehensibong una para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sa pagsisimula ng linggo, muling nakitaan ang pagbuga ng sulfur dioxide o asupre ang Bulkang Taal. May kabuang 14,211 tonelada ang nasukat na ibinagwang asupre na ikalawang pinakamataas na naibuga ng Bulkang Taal ngayong taon. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ilan pa sa mga inaasahan pang maganap ang biglaang pagputok ng steam, volcanic earthquakes, pagnipis ng ashfall at pagbuga ng nakakalasong usok. Samantala, isa pang natural na sakuna, pinangangambahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA ang patuloy na nababawas ang level ng tubig sa Angat Dam. Ito ay dahil sa kakulangan ng pag-ulan kung saan nasa 207.78 meters ang level ng tubig nito, mas mababa ng 0.2 meters nitong linggo. Sa katunayan, ang Angat Dam ang isa sa mga pinakamalaking dam na nagbibigay ng inuming tubig at enerhiya sa Kalakhang, Maynila. Sa ibang ahensya naman, ang Department of Health o DOH na kinatawan ni OIC Undersecretary Gloria Balboa ay nakiisa sa katatapos lamang na bagong Pilipinas Servicio Fair sa Siquijor State College sa Larena, Siquijor bilang bahagi ng pagsisikap na ilapit ang mga mahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga komunidad. Nagbigay ang Servicio Fair ng iba't ibang hanay ng mga serbisyong medikal sa publiko. Higit pa rito ay nagsagawa rin ito ng counseling sessions na tumalakay sa mga paksa tulad ng nutrisyon, HIV at mental health. Sa nasabing seremonya ay nakiisa ang mga miyembro at opisyal ng healthcare sector mula sa iba't ibang pasilidad ng DOH at Treatment and Rehabilitation Centers sa Region 7. Muling nagpaalala ang Department of Education sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kumakalat online. Ito'y matapos maglipa na ang isang post ukol sa scholarship ng ahensya. Narito ang buong ulat. Kumakalat ngayon sa social media ang post na ito na magdadala ka lamang ng ID para mabigyan ng scholarship. Kalakip ang litrato ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Ngunit pinabulaanan ito ng Department of Education na ito ay peke o walang katotohanan. Ayon sa DepEd, nararapat na maging vigilant ang publiko laban sa mga misinformation. Pinaalalahanan naman ng ahensya ang publiko na ang mga opisyal na mga anunsyo at impormasyon ay mula lamang sa kanilang opisyal na social media accounts. Nanawagan din ng DepEd na agad iapela sa ahensya ang ganitong klase ng mga insidente sa DepEd Action Center at deped.gov.ph. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, patuloy ang pag-arangkada ng mga programa at aktibidad ng National Housing Authority o NHA para sa unang quarter ng taong 2024. Kabilang narito ang pag-iinspeksyon ng ahensya sa mga pabahay nito sa Zamboanga City upang masiguro ang mabilis na pag-distribute ng mga housing units sa lugar, pati na rin ang mga nasa ilalim ng Calamity Housing Program ng ahensya. Bukod dito ay patuloy rin ang pamamahagi ng NHA ng tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya at residente na pinanalasa ng Bagyong Egay.
Nasa kabuuang 3.9 million pesos ang ipinamahaging tulong pinansyal ng ahensya sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program. Usaping agrikultura naman, nagpabatid ang Department of Agriculture o DA na kinakailangan suportahan ang pagpapalawig ng industriya ng local seaweed producers bilang isa ito sa may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Pahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ninanais nilang tutukan ang mga isyu sa kakulangan ng equipment at pagpoproseso sa mga produkto upang masugpo ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo nito. Aniya, ang pakikipag-ugnayan sa mga kaakibat na industriya nito ay isa sa mga solusyon upang mabawasan ang problemang kinaharap ng produksyon sa seaweed. Tapos na nga ba ang taglamig? Sa ating ulat panahon, inaasahan ng matatapos ang panahon ng amihan sa Marso. Ito ay dahil sa mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko na mas nangingibabaw na sistema ng panahon sa bansa sa pagdaan ng mga araw. Bagamat unti-unting hindi mararamdaman sa ngayon ang amihan, ay maaaring pa rin itong manumbalik ngayong weekend. Susunod sa News Force. PBBM mas pinaigting ang pagbibigay ng discount sa gamot sa mga senior citizens. China tinanggal na ang floating barriers sa Baho de Masinloc. BFAR pinaimbestigahan na ang paggamit ng China ng cyanide sa Baho de Masinloc. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Food and Drugs Administration o FDA na tiyaking nasusunod ang pagpapatupad ng pagbibigay discount sa mga senior citizen sa kanilang mga gamot. Sa ilalim ng Administrative Order No. 2012-007, binibigyan ang mga senior citizens ng 20% diskwento at VAT exemption sa mga generic at branded na mga gamot. Sakop rin ito ang mga vitamins at mineral supplements na nireseta ng kanilang mga doktor. Panawagan ng mga kinauukulan, sundin ang pamantayang ito upang mabigyang benepisyo ang mga senior citizens. Tinanggal na ng China Coast Guard ang inilagay nitong mga floating barriers sa bukana ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito'y matapos ang resupply mission ng BFAR. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Matatandaang noong Huwebes ay muling naglagay ang China Coast Guard ng mga floating barriers sa bukana ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito ang pangalawang beses na ginawa ito ng China na ang unang beses ay 5 buwan na ang nakalilipas. Ngunit nitong linggo ay tinanggal naman nila ito kasabay ng pagtatapos ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ang kinumpirma ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya kung saan nilagay lamang ang mga barrier na ito nung pumunta ang BFAR. Pagtitiyak niya, patuloy naman ang pagpapaigting ng ahensya ng presensya ng bansa sa karagtang ito na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Aniya, huwag umano tumigil ang mga Pilipinong mangingisda na mamalakaya dito dahil teritoryo ito ng Pilipinas at patuloy namang silang susuportahan ng gobyerno. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita, iniutos na ng National Security Council sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na beripikahin ang nakaraang iniulat nito na paggamit ng cyanide ng China sa Baho de Masinloc. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, mahalaga na makumpirma ang insidenteng ito bago maipasa ang reklamo sa Department of Justice. Aniya, ang hamon ngayon ay mapatunayan ang pagkasira ng coral reefs sa Baho de Masinloc
na dahil umano sa mangingisdang Chinese. Sa ibang ahensya naman nitong kamakailan, sa baybayin ng Barangay Sebaring Balabac sa Palawan ay nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga lokal na opisyal sa pag-recover ng 336 na piraso ng fossilized giant clamshell na karaniwang kilala bilang taklobo o manlet. Ayon sa Coast Guard District Palawan, ang mga na-recover na shell na may tinatayang market value na 8.1 million pesos ay tinurnover na sa local government unit para sa agarang pag-iingat at karagdagang proseso. Buhat ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, isa ang panukalang 100 pisong taas sweldo ang iminungkayang solusyon upang maibsan ang pasanin ng mga manggagawa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Kaugnay ng kamakailang pag-aproba ng Senado sa panukalang pagtaas ng 100 pisong minimum wage sa mga pribadong sektor, nagpahayag ng mga saloobin ng ilang grupo ng manggagawa at ekonomista hinggil dito. Kabilang sa mga nagpahayag ng sentimiento ay sina Attorney Luke Espiritu, Presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Jerome Adonis, Secretary General ng Kilusang Mayo 1 at Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Mariinggit nila ang 100 pesos wage hike ay makatutulong mapagsigla sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng lokal na paggasta ng komunidad. Ang pahayag na ito ay matapos ang kanilang pagtutol sa mga malalaking grupo ng negosyo kung saan ikinababahala ng mga negosyante na ang pagtaas ng sahod ay magkakaroon ng masamang epekto sa inflation at ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, binigyang diin ni na Espiritu, Adonis at Africa na ang kanilang katuwiran ay nakaayon sa komprehensibong pananaliksik na nagpapahiwatig na ang karaniwang pamilya ng 5 sa Pilipinas ay nangangailangan ng pang-araw-araw na kita na nasa 1,200 piso upang mapanatili ang isang marangal na antas ng pamumuhay at ang tinatawag nilang living wage. Dagdag pa nila, kahit na may panukalang karagdagang 100 piso kada araw, ang kabuuang halaga ay bumababa sa below the subsistence level. Dahil sa ikinababahalang epekto nito sa mga maliliit na negosyante, ay iminungkahi ng 3 ang isang pragmatic na solusyon para sa mga micro at small enterprises na nakikipagbunos sa inaasahang pagtaas ng sahod kung saan sila ay dapat na magkaroon ng wage subsidies mula sa gobyerno. Sa kabilang banda, sinabi ng 3 na ang tunay na mga reformang sosyo-ekonomiko ang magtataguyod para sa kapakanan ng mga manggagawa at magsasaka, ang muling magpapasigla ng mga lokal na industriya ng pagmamanufaktura at ang modernisasyon ng agrikultura para sa pinahusay na seguridad sa pagkain. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nakalap ng mga taunang Philippine Coast Guard o PCG ang mahigit 40 sako ng basura mula sa baybayin ng Barangay Wawa sa Batangas. Ang nasabing coastal cleanup drive ay sinuportahan din ng 501st at 511 Coast Guard Auxiliary Squadron. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, ang Marine Environmental Protection Initiative na ito ay bahagi ng paunang selebrasyon para sa ika-41 anibersaryo ng ahensya. Samantala, kinalala ng San Beda University Alumni Association ang makabuluhang kontribusyon ni MMDA Chair Attorney Don Artes sa kanyang pagsiserbisyo publiko. Ang kaganapang ito ibabalita ni Princess Castro. Bilang isang graduate sa San Beda University, iginawad kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes ang Senator Raul S. Rocco Award for Public Service Excellence mula sa San Beda University Alumni Association. Ang parangal ay pinagkaloob ni Attorney Dominador Buhain, Presidente ng San Beda Alumni Association at miyembro ng Board of Trustees, kasama si Dr. Joffer Alahar, Executive Director ng
ng SBU Alumni Association kahapon ika-19 ng Pebrero. Ayon kay Buhayin, kinikilala ng Bedan community ang natatanging gawain ni Artes bilang pinuno ng progresibong MMDA bilang ebidensya ng mga inisyatiba, programa at proyekto na nagresulta sa makabuluhang mga pagpapabuti sa buhay ng bayan. Samantala, sa naging acceptance speech ni Artes, lubos ang kanyang pasasalamat at kagalakan sa asosasyon sa pagpili sa kanya bilang tatanggap ng prestihiyosong parangal. Dagdag pa rito, inialay din ni Artes ang parangal na ito sa bawat empleyado ng ahensya dahil sa tulong at suporta ng bawat empleyado nito. Ang Raul S. Rocco Award for Public Service Excellence ay tinatag ng San Vera Alumni Association noong taong 2007 upang bigyang pagkilala ang isang beda na nagpapakita ng mga mithin ng yumaong senador at ang huwarang paglilingkod na ginawa niya sa bansang Pilipino noong nabubuhay pa siya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Philippine at US Air Force muling nagpatrolya sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Vlogger na nirescue ng BFP, arestado matapos tangkaing tumalon sa tulay. BOC kinumpiska ang mga wildlife parts na ipinuslit sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon sa Philippine Air Force kamakailan, ay 3 sa light jet fighter nito ang naglunsad ng air patrol kasama ang United States Pacific Air Force Heavy Bomber sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa ilalim ng ikatlong Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at US na nagsimula noong ika-9 ng Pebrero. Ayon sa Philippine Air Force, sa pamamagitan ng mas malakas na kooperasyon sa pagitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng US counterparts nito, ang magkasanib na pagsisikap na ito ay naglalayong mapabuti ang interoperability sa pagitan ng mga hukbong panghimpapawid ng bansa. Tila kakaibang content. Yan ang hirit ng mga netizen matapos umakyat ang isang vlogger sa tuktok ng tulay at ma-rescue ng Bureau of Fire Protection. Alamin ng buong kwento sa ulat na ito. Sa lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte, pansamantalang nabulabog ang kalsada sa Magsaysay Bridge dahil sa kamakailang biglaang temporary closure. Ayon sa Butuan City Transportation and Traffic Management Department, ang nasabing temporary closure ng tulay ay bunsod ng insidente kung saan may isang lalaking umakyat sa tuktok nito. Dami kong problema! Yan, nakakyat na tayo, mga kapitisoy! Ang lakas na mag-signal ito! Oh! Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, si John Mark Nakua o Boy Wailiso TV ay umakyat dahil ito'y nagtangkang mag-suicide noong ika-14 ng Pebrero. Ngunit matagumpay namang nasalba ang individual sa tulong ng PNP, Coast Guard at iba pang mga grupo ng pamahalaan. Makalipas din ng isang araw, kalaboso si Nakua dahil sa kasong alarm and scandal bunsod ng nadulot nitong gulo sa lungsod. Kahapon, nagpahayag ang nasabing vlogger sa kanyang Facebook account kung saan ito'y humihingi ng tawad. Aniya, hindi para sa content ang dahilan ng kanyang nagawa, ngunit tungkol sa kanilang problema sa pagitan ng kanyang asawa. Kung saan ang kanyang pag-akyat sa tulay ay kanya daw aksyon upang mapagtanto ng kanyang misis na wala siyang ginagawang kasalanan. Paglilinaw niya, hindi niya ito ginawa upang sumikat sa social media. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Mga buto ng mga mababangis na hayop
Ilan lamang yan sa natagpuan sa isang bagahe sa NAIA matapos itong inspeksyonin ng mga kawani ng Bureau of Customs. Para sa buong ulat, tunghayan si Jade Buhoy. Kumpiskado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang bagaheng naglalaman ng iligal na ipinagbabawal na mga buto ng mababangis na hayop o wildlife parts. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, matapos ang pagsisiyasat sa bagahe at inspeksyon sa nilalaman nito, dito na pag-alaman na lula ng isang New Zealand citizen ang 3 deer horn na may kasamang bungo at 2 piraso ng balat ng usa. Ang mga nasabing kumpiskadong bagay ay bunsod ng kawalan ng permit mula sa Bureau of Animal Industry at Department of Environment and Natural Resources o DENR na siya ang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Payag ng opisyal ng NAIA, mas pinaigting nila ang pakikipag-ugnayan sa ibang ahensyang nagpapatupad ng mga batas laban sa illegal wildlife trafficking. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ano nga ba ang pinagkakaabalahan ng ating mga kababayan sa karatig rehiyon? Alamin sa ating balitang nakalap mula sa One Media Network Naga sa pag-uulat ni Melvin Machado. Nasa panduang aldaw na sa sendang learning visit sa siyudad kang Naga ang grupo ni Mayor Felipe Pedrablanca kang Tubahon, Dinagat Island. Kabali sa sendang gustong maaraman iyo ang pagpapalakaw kang Naga City People's Council na pinagpapasunod ang people's participation sa lokal na gobyerno kang Naga. Kasuudma, nagkaigwa na sindaning pakikipag-ulay sa manlaila na People's Council sa siyudad kang Naga. Asin kasubago, nag-atender man sinda sa sesyon regular kang sangguniang panglunsod. Sinabi ni Mayor Pedrablanca, very productive subot ang sadang enot na aldaw sa pakikipaghampangan sa mga people's organization kang siyudad. Yung day 1 namin super productive dahil yung POs namin ay nakipag-usap with NCPC groups at saka nagsisharing. Very fruitful, very successful at enjoy talaga. Nagpahayag man ng kaugmahan si Naga City Mayor Nelson Ligacion sa pagbisitang inikang grupo ni Mayor Pedrablanca. Garolakbay Aral learning tour digdi po sa satuyang syudad. Ini pagpapatunay po ini napigbibisto po ang Naga na igwang maray na pag-gobernar pero mas focus po sinda duman sa inaapod na people participation. Matapos ang sedang learning visit sa Naga City sa maabot na Biyernes. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado, nagbabarata para sa One Media Network. Samantala, nasa 8,500 kapulisan ang itatalaga ng Philippine National Police o PNP sa paggunita ng ika-38 anibersaryo ng People Power Revolution o mas kilala bilang EDSA Revolution. 2,500 alagad ng batas ang itatalaga sa Cebu at 6,000 namang kapulisan sa Kamaynilaan. Inaalala ang isang makasaysayang araw na ito sa Pilipinas tuwing ika-25 ng Pebrero kung saan nagtipon ang milyon-milyong Pilipino upang ipanawagan ang pagpapatalsik sa yumaong diktador na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ng kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos. At narito ang mga recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal muling nagbubuga ng asupre. Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. BIFAR pinaimbestigahan na ang paggamit ng China ng cyanide sa Baho de Masinloc. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng fossilized giant clamshells na recover ng mga otoridad sa Palawan. Vlogger na nirescue ng BFP arestado matapos tangkaing tumalon sa tulay. Seguridad sa paggunita ng EDSA People Power pinaghahandaan na. Patas at pantay na balita, komprehensibong una para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat updates sa aming Facebook page,
facebook.com/1medianetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.